Abala sa pangangalakal si Marco sa tambakan ng basurahan upang makahanap ng mga bote, plastic, bakal at iba pang pwedeng ibenta sa junk shop. Habang ginagawa niya iyon, ay biglang may barkadahan na uminto sa tapat niya. Napaangat ang tingin niya sa barkadahan na iyon dahil sa tawanan ng mga ito. Pre, si Marco, nangangalakal na naman ng basura, saad ng lalaki, at tumawa naman ang mga barkada nito. Hoy Marco, may mga basura pa kami doon, baka gusto mong kalkalin din. Lumapit ang mga ito kay Marco at sabay tapon ng plastic bottle na hawak pa ng isang lalaki. O sa'yo na yan, tal basurero ka naman eh. Pangungutya nito at muli silang nagtawanan. Hindi yun dinampot ni Marco at hindi na lamang rin niya pinansin ng mga ka-schoolmate niya dahil alam niyang mas lalo lamang siya nilang aasarin. Baligo ka bukas ha, para hindi nangangamoy basura sa school. Saad pa ng isa at nagsialisa na nga sila. Napapuntong hininga na lamang si Marco at kinuha yung plastic bottle na tinapon nila. Lumapit kay Marco ang kapatid niya. Kuya, bakit hindi mo po pinapatulan ng mga yon? Ba't mo po sila inahayaang asarin ka o layitin? Hindi na kailangan, Miguel. Paano hindi na kailangan, kuya? Lagi nila tayong minamalit. Porkit pag ganito lamang ginagawa natin. Huminga ng malalim si Marco at nginitian ang kanyang kapatid. Kapag pinatulan pa natin sila, parang pinatunayan lang rin natin sa kanila na ugaling basura rin tayo. Namumulot lang tayo ng basura, pero hindi ganoon ang ugali natin. Wika ni Marco at hindi na umimik ang kapatid niyang nakanguso habang naghahanap ng maibibenta. Ba't ganyan ang itsura mo? Pagtatanong ni Marco. Naiinis kasi ako, kuya. Ano bang mali sa ginagawa natin? Hindi naman tayo nagnanakaw. Pero kung insultuhin nila tayo o maliitin, parang ang laki ng kasalanan natin. Hindi naman natin sila inaargabyado. Miguel, wala tayong magagawa kung ganoon ang pag-iisip ng ibang tao. Hayaan na lang natin sila. Basta't hanggat wala tayong inaabakang ibang tao o wala tayong inaabalang ibang tao dahil sa ginagawa natin ito, huwag mo na lamang pakinggan ang naririnig mo. Magpatuloy lang, gano'n na lang ang gawin natin. Pangaral ni Marco sa kapatid. Pero hanggang kailan natin nahayaan yun, kuya? Hanggang sa mapatunayan mo lang ang sarili mo sa ibang tao. Hindi porket nangangalakal tayo sa basurahan ngayon, eh ganito pa rin ang magiging buhay natin sa hinaharap. Laging may bukas, Miguel. Bukas na magpapabago sa buhay mo. Bakit kasi pinanganak pa tayong mahirap eh? Kung hindi sana tayo mahirap, di ganito ang buhay natin. Wala tayo rito sa tambakan ng basurahan. Reklamo ng kapatid niya. Nang bagay ay may dahilan, Miguel. Saka, hindi mali ang pagiging mahirap, no? Napapuntong hininga na lamang si Marco habang pinapanood ang kapatid niya. Sa buong buhay nila, lagi siyang nakakarinig ng panlalait sa ibang tao. Kahit gusto niyang patulan ng mga ito, ay mas pinili na lamang niya ang magpasensya. Mas pinipili niyang unawain ng mga taong nasa paligid niya. Para sa kanya kasi, wala ring mangyayari kung papatulan niya pa ang pangalipusta sa kanila. Ipinagpatuloy na ulit ni Marco ang paghahanap ng maaaring maibenta nila. Hindi nila inihindang magkapatid ang baho at init sa gitna ng tambakan ng basura. Nung makaipon na sila ng maraming kalakal, napagpasya na nila ni Marco ang tumigil at ibenta na ang kalakal na naipon nila. Kuya, pipili pa tayo ng pagkain pagkatapos natin itong ibenta? Oo, saka baka wala pa sila inay, kaya bibili tayo ng pagkain sa bahay. Tamang-tama, nagugutom na rin ako, kuya. Wala tayong kain kaninang umaga eh. Ngumiti si Marco sa kapatid niya at naglakad na silang magkapatid papunta sa junk shop. Ito na ang kinita nyo ngayong araw, Marco. Mukhang marami-rami ata ang naibenta nyo ngayon ah. Sambit ng pinagbebentahan nila Marco ng mga nakuha nilang kalakal. Salamat po, Mang Julio. May mga bagong tapon kasing basura sa dump site, kaya't nakarami rin po kami. Sana araw-araw ay may nagtatapon para mas marami ang kita nyong magkapatid. Oo nga po eh. Pambili pa naman po ito ng pagkain namin sa bahay. Sagot ni Marco. Tinapik-tapik ni Mang Julio ang balikat ni Marco. Huwag kang mag-alala, Marco.
Sa sipag mong bata tiyak kong makakaahon rin kayo sa hirap. Basta't lagi lang sasamahan ng tiyaga, siguradong magkakaroon kayo ng nilaga. Sad sa kanya ni Mang Julio at napangiti si Marco. Sana nga po, Mang Julio, para naman po, hindi na kami nangangalakal ng kapatid ko sa basurahan. May ahawa rin ng Diyos, iho. Maging masipag at mapagdasal ka lamang. Lahat ng hiling mo ay ibibigay niya, basta't lagi mong sasamahan ng kilos. Napatangu-tangu na lamang si Marco habang pinapakinggan ang sinasabi ni Mang Julio. Matagal na kasing tinutulungan ni Marco ang magulang niyang kumayod. Hindi kasi sila tulad ng ibang bata na makukuha agad ang gusto nila. Sila kasi ay kailangan pa nila iyong paghirapan para makabili sila ng pagkain para sa kumakalam nilang sikmura. Pagkatapos may benta ni na Marco ang nakuha nilang mga kalakal, napagdesisyonan na nilang umuwi. Nakabili na siya ng 1 kilong bigas at pati na rin 7 pirasong tinapay, pati na rin 2 balot ng pansit na paghahati-hatian nilang magkakapatid, pati rin ang kanilang ulam. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, sumalubong sa kanya ang 6 niya pang mga nakababatang kapatid. Kuya Marco, may dala ka bang pagkain? Kanina pa kasi nagugutom ang kambal Turan ni Alex ang sumunod kay Marco. Bakit? Wala pa ba si nanay? Wala pa kuya. Kanina pa rin namin siya hinihintay. Baka marami pa siyang nilalaban kina Ma'am Teresa. Sagot ni Alexa. Napabuntong hininga na lamang si Marco at nilabas ang tinapay at pansit na binili niya. Malaki-laki ang kinita namin ni Miguel ngayon. Wala sa pangangalakal. Kaya bumili na ako ng mga kain natin para ngayong araw. Tawagin mo na yung iba at pakainin mo na. Sad ni Marco. May pagkain binili si Kuya Marco. Sambit ng isa pang kapatid ni Marco. Wow, kakain na tayo? Yay! Nanginginig naman ang mga mata ng mga kapatid ni Marco na para pa ngayon lang sila nakakita ng pagkain. Nilapag iyon ni Marco sa lamesa at sunod-sunod na pumunta ang mga kapatid niya sa lamesa. Kanya-kanyang damputan ng tinapay ang mga kapatid niya. Nilagay niya na rin sa 2 pinggan ang binili niyang pansit. Kahit iyon lang naman ang kinakain ng mga kapatid niya, kitang-kita niya ang saya sa mga mata ng mga ito, pati na rin sa labi nila. Napabalik sa ulirat si Marco nung magsalita ang kapatid niyang si Alexa. Hala kuya, hindi ka pa pala kumakain. Hati na lang tayo. Sampit ni Alexa at hahatiin na sana nito ang tinapay pero pinigilan na ni Marco ang kanyang kapatid. Wag na Alexa, okay lang ako. Kumain na kayo dyan. Sure ka ba kuya? Oo, busin niyo yan ha. Wika ni Marco. Sure ka ba talaga kuya? Hindi ka pa kaya nakain simula nang umalis tayo kanina para mangalakal? Sabat naman ni Miguel at ngumisi si Marco. Ayos lang ako. Kumain lang kayo dyan at wag na kayo mag-alala sa akin ha. Tinignan na lamang ni Marco ang mga kapatid niyang kumain. Hindi na siya nakihati pa sa mga ito sapagkat alam naman niyang kulang rin naman ang binili niyang pagkain sa kanyang mga nakababatang kapatid. Nga pala kuya, dumating ang kaklase mo. Sad ni Alexa habang kumakain. Sinong kaklase? Jarin daw ang pangalan niya Gawin mo daw yung schoolworks niya at sa school ka na lamang daw niya babayaran. Nasigaan mo po yung gamit niya. Sige ako nang bahala. Sambit ni Marco at naglakad na papunta sa kwarto kung saan sila natutulog ni Miguel. Bukod kasi sa pangangalakal, naghahanap rin ng part-time job si Marco. Isa na doon ang pagsagot niya sa mga schoolworks ng mga nagpapagawa sa kanya. Tapos tumutulong rin siya sa mga faculty teacher at pinabayaran siya ng mga ito. Nakakapagod man ang ginagawa niya, pero kailangan kasi niya ng pera pang dagdag sa ipon niya para sa college. Mahirap man sila, pero mataas ang pangarap ni Marco. Kaya lahat ay ginagawa niya upang makaahon sa hirap. Kinuha niya ang kanyang alkansya at hinulog doon ang tinabi niyang pera. Nagawa mo na ba ang schoolworks ko? Oo. Agad na kinuha ni Marco ang notebook, pati na rin ang yellow pad, kung saan nakasulat ang ginawa niyang activities at assignment ng kaklase niya. Nariyan na lahat at tapos na yan. Buti naman kung ganon, ngayon ang pasa nito Sad ng kaklase niya at kumuha ito ng 150 sa pitaka at iniabot kay Marco. Salamat Sabihin mo lang ako kung may papagawa ka ulit ha. Pagpapasalamat ni Marco
at ngumiti ito sa harap niya. Oh sige, napangiti si Marco habang nilalagay niya sa kanyang alkansya ang perang kinita niya sa paggawa ng schoolworks. Subalit muntika na siyang mapasubsob sa lamesa ng kanyang upuan nung tadyakan ng likuran ng upuan niya. Ano ba yan? Ang baho tapos nasa tapat ka pa ng electric fan? Doon ka nga sa likod. Sambit ng maarting babae na si Menchi. Kakagaling mo lang ba sa pangangalakal ng basura? Hindi ka pa siguro naliligo, no? Kaya laging nangangamoy itong classroom natin eh. Dahil sa'yo. May panlalait na dagdag nito. Nagtawa na naman ang mga kaklase niyang nakarinig sa sinabi ni Menchi. Kung kanina, hindi siya pinapansin ng mga ito, ngayon naman ay nasa sentro naman na siya ng tuksuhan. Hoy Marco, maligo ka muna bago pumasok. Dinadala mo pa dito sa school ang amoy kanal eh. Kantyaw ng mga ito at nagtawanan ulit. Tayo na dyan. Doon ka sa likod. Tulad may basurahan naman doon. I think bagay ka doon. Sambit muli ni Menchi. Napayuko si Marco at isa-isa niyang inilagay ang mga gamit niya sa bag at tumayo na sa upuan. Malabo kasi ang mata niya, kaya gusto niyang umupo malapit sa whiteboard. Subalit alam naman niyang walang nais na tumabi sa kanya. Yan, tatayo rin pala eh. Doon ka na lang kasi sa pwesto mo. Huwag ka na dito sa unahan. Naamoy namin ang mga dinadampot mo na basura. Naglakad na lamang si Marco papunta sa likuran kung saan nakalagay ang trash can nila. Kita niya ang mga mapang-asar na tingin at tawanan ng kanyang mga kaklase. Pero hindi na lamang niya yun pinapansin dahil ang mahalaga sa kanya ay ang makapag-aral at hindi gulo. Sa private school kasi siya pumasok ng senior high at scholar siya doon, kaya karamihan sa mga kaklase niya ay talaga namang anak ng mga may kaya sa buhay. Pagkarinig ni Marco ng bell dahil lunch break na, ay agad niyang inayos ang gamit niya upang pumunta na sa faculty. Naglilinis kasi siya ng faculty at binibili ng mga pagkain ng mga teacher. Ma'am, ito na po yung pinapabili niyo. Sad ni Marco sa huling teacher na napag-abutan niya ng pagkain. Naku, salamat Marco ha. Kumain ka na ba? Opo ma'am. Pagsasanungaling ni Marco. Kahit ang totoo, ay hindi pa talaga siya kumakain dahil wala silang pangsaing kaninang umaga. Sanay na rin naman talaga siyang hindi kumakain tuwing lunch. Pero laging nariyan ang mga gurong nasa paligid niya upang ayaan siyang kumain. Naku Ma'am Marie, hindi pa kumakain ng batang yan. Nakita ko yan kanina dumiretso ka agad dito sa faculty. Sad ng isang teacher. Marco, eto nagbalot ako ng ekstrang pagkain para sa'yo. Kumain ka na muna bago magtrabaho. Paalala rin ng isa pang guro. Naku, salamat po sa pagkain. Pasasalamat ni Marco sa mga guro. Dahil na rin sa gutom, at kahit naiyaman siya, ay tinanggap niya na lamang rin ang pagkain ibinigay sa kanya ng mga guro. Marco, nasa likuran na yung mga naipon na pwede mong ibenta sa junk shop. Sad ni Ma'am Marie. Ay sige po ma'am, salamat po. Kukuhanin ko na lang po. Nga pala, meron palang mga karton dito sa loob. Hindi lang namin mailagay sa likuran dahil mabigat nakatali na rin yun. Ikaw na lamang ang magbuhat ha. Sambit muli ng guro. Napangiti si Marco at 3 beses na tumango. Opo ma'am, ako na po ang bahala. Muling sambit ni Marco at pumunta na nga siya sa likuran upang kunin ang mga naipong kalakal na pwede niya pang ibenta sa junk shop. Meron kasi siyang dalang pedicab kung saan niya inilalagay ang mga binibigay sa kanyang kalakal. Pagkabuhat ni Marco ng lahat ay muli na naman siyang pumalik sa kantin upang magpasalamat. Natapos mo na bang buhatin ang lahat? Opo ma'am, salamat nga po pala sa pagpayag na ako na lamang po ang kumuha ng mga pwede pang maibenta dito sa junk shop. Ano ka ba iho? Wala yon. Lahat kaming mga teacher dito. Gusto kang tulungan. Kaya dapat pagsikapan mo pa ng mabuti ang pag-aaral mo ha, para umangat ka sa buhay. Sad ng guro na nagpangiti kay Marco. Hayaan niyo po, mas lalo ko pa pong pagbubutihan. Determinadong sad ni Marco. Mabuti naman. Nga pala, may pupuntahan ka pa ba? O pauwi ka na ngayon? Sa cafeteria po ma'am. Binibigay na rin po kasi sa akin ni Ate Sanya yung mga kalakal na pwedeng ibenta po sa junk shop. Marami na daw po kasi kaya kukunin ko na po. Ganun ba? O siya, mag-ingat ka ha. Mukhang marami ka pa namang dala. Kasya ba yun sa pedicab mo? May dala naman po akong tali, pang suporta po sa mga sako.
Nagpaalam na nga si Marco kay Ma'am Marie at pumunta na ito sa cafeteria upang kunin doon ang mga kalakal na ibinibigay sa kanya ng staff ng cafeteria. Aling Bebang, kukunin ko na po yung ibinibigay niyong plastic, saad ni Marco nung pumunta siya sa cafeteria. Ay tamang-tama, at nandito ka na. Marami na ring naipon kami dito. Pumunta ka sa likod ng kusina at naroon ang lahat. Nasa sako na ang mga plastic bottle pati lang mga lata. Sambit ni Aling Bebang. Kinuha na nga yun ni Marco at nagpaalam na rin siya rito. Habang papalabas siya ng gate ng school, kita niya ang mga tinginan ng mga schoolmate niya sa mga kalakal na nakasampa sa pedicab na pinapadyak mo. Dahil marami ring estudyanteng naglalakad, kahit napapabagal ang pagpapadyak niya at naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa paligid. Gosh, hindi na nahiya. Hanggang dito pa naman sa school, ganyan ang ginagawa niya. Grabe, nakakasira siya ng image natin. Bakit dito ba yun pumapasok? Sabi daw matalino kaya dito pumapasok. Kaya naman pala. Pero sana, yung medyo klase ang ipinasok nila, hindi yung basurero. Napahigpit ang hawak ni Marco sa handlebar ng kanyang pedicab at pinilit na isang tabi ang mga naririnig niya. Subalit may biglang humarang na mga lalaki sa dinaraanan niya. Oops, sandali. Nandiyan ka pala? Di ka namin nakita. Dadaan ka ba? Tanong ng isang lalaki kay Marco. Oo. Para kung ayaw namin, may gagawin ka ba? Lumapit kay Marco ang isang lalaki at bigla siyang binatukan nito. Grabe ang baho mo. Yung totoo, naliligo ka ba? Pinilit pinasok ni Marco sa kanyang isipan na huwag na lamang pansinin ng mga ito at hayaan na lamang sila. Pero nagulat siya nung tagyakan ng isa pang lalaki ang sakong nasa gitna. Kahit nagsilaglaga ng mga nakapatong dito. Ay, sorry. Sinadya ako. Sad nito at nagsitawanan sila. Bumaba si Marco at masamang titig ang ipinakol niya sa barkadahang iyon. Wala na ba kayong ibang magawa kung hindi ang mambuli? Oy pre, tapang oh. Lalapitan sana siya ng mga ito pero may mga guard na umawat sa kanila. Hoy, itigil niyo yan kung ayaw niyong mapunta sa guidance office. Sita ng guard. Salamat ka may dumating dahil kung hindi, lagot ka talaga sa amin. Sad ng lalaki. Basura. Bulong pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Marco at nagumpisa na rin nagsialisa ng mga estudyanteng kaninang nanonood sa kanila. Lumapit sa kanya ang guard, sabay tapik sa balikat niya. Okay lang yan Marco. Ginugulo ka na naman ba ng mga yon? Wala na pong bago doon. Lagi naman po silang ganun sa akin. Sanay na po ako. Ba't mo naman sila hinahayaan? Ay teka, tutulungan kita dyan sa mga binubuhat mo. Presenta ng guard nung iakit niya ulit sa pedicab yung mga kalakal. Hindi ko po sila hinahayaan. Ipinapasa Diyos ko na lamang po at bahala na po ang Diyos sa kanila. Saka ayoko rin po ng gulo. Pero huwag mong sanayin na ginaganon ka ng mga yon dahil lang sa trabahong ginagawa mo. Dapat nga hangaan ka nila dahil napakasipag mong bata. Napangiti na lamang si Marco sa sinabi ng guard. Pagkalagay ulit ng mga sako sa pedicab ni Marco, mas inayos at mas pinatibay niya pa ang pagtali dito upang hindi na ulit mahulog. Bago siya dumiretso sa kanila, pumunta muna siya ng junk shop upang ibenta yon. Sinalubong naman siya ni Mang Julio na may ngiti sa mga labi. Oh Marco, ang dami niyang dala mo ah. Saan galing sa school? Huminto sa pagpapadyak si Marco at pinarada niya ang kanyang pedicab sa tabi. Opo Mang Julio, marami-rami rin po itong nakuha ko sa school na pinapasukan ko po. Tinulungan si Marco ni Mang Julio na ibaba ang mga sakong may laman na kalakal. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Marco nung makita na malaki ang kinita niya ngayong araw. Umuwi si Marco na may dalang pang ulam at bigas. Bumili na rin siya ng pasalubong para sa kanyang mga kapatid. Inay, nakauwi na po pala kayo. May binili po akong bigas at ulam para po kumain na po tayo ngayong gabi. Aba, saan galing yan anak? Huwag mong sabihin sa akin, mas inuna mo pang maghanap ng kalakal kaysa mag-aral. Nagkating classes ka ba? Hindi po, Nay. Binenta ko po yung mga binigay sa akin sa school ng mga kalakal. Marami po kasing naipon kaya't malaki po ang nabenta ko. Sagot ni Marco. Binaba ni Marco ang mga dala niya sa lamesa
at kumuha ng pera sa bulsa niya. Ito po, Nay. Sobra po ito sa kinita ko. Pag-aabot ni Marco. Pero agad iyong tinanggihan ng nanay niya. Huwag na, anak. Ilagay mo na lamang yun sa alkansya mo para mas malaki ang maipon mo. Kahit sure ka na scholar ka ulit sa college, dapat may tabi kang pera. Tama ang inay mo, Marco. Graduating ka na at college ka na next school year. Kaya yung mga kinikita mo, dapat ay tinatabi mo na. At huwag mong ilahan lahat dito sa bahay. Kinakaya naman namin ng inay mo ang lahat para dito sa bahay nito. Singit ng ama ni Marco. Ngumiti si Marco at pilit na binigyan ng pera ang nanay niya. Inay, itay, may pera na po akong panglagay po sa alkansya. At ang pera pong ito ay para sa inyo talaga. At may panglaan pa rin po tayo para sa panggastos dito sa bahay. Sigurado ka ba, anak? May pera ka pa ba dyan? Opo, inay. Huwag na po kayong mag-alala. Kinuha na nga ng nanay ni Marco ang perang iniabot niya. Kung ganun, kukunin ko na to, ha? Pasensya ka na talaga, anak. Kung pati ikaw ay naubli kang magbigay dito sa bahay. Saad ng nanay niya at nagsalita rin ang kanyang ama. Hayaan mo, anak. Kapag nakaluwag-luwag tayo, babawi kami ng inay mo. Tumango na lamang si Marco sa kanyang magulang. Siya kasi ang panganay at naiintindihan niya ang kalagayan nila. At para sa kanya, wala siyang ibang gugustuhin kung hindi ang tulungan ng kanyang mga magulang. Niluto na ng nanay niya ang dala niyang bigas, pati na rin ang isang isdang binili niya sa palengke. Masaya nila iyong pinagsaluang mag-anak. Pagkatapos nilang kumain, pumunta si Marco sa likod ng bahay upang ayusin ang mga ibebenta niya sa junk shop. Habang nag-aayos siya, ay biglang sumulpot ang kanyang ama. Marco, marami pa ba yung gagawin mo? Tanong ng kanyang ama. Iyuyupi niya kasi isa-isa ang mga latang nakuha niya sa basurahan. Tumigil sa pagyupi si Marco at tumarap sa kanyang ama. Opo, itay, pero patapos na rin naman na po ako dito sa ginagawa ko. Inabot ng ama niya ang kapeng tinimpla nito para sa kanya. Umupo ang kanyang ama sa upuan na gawa sa kahoy. Wala ka ng pahinga. Pagkatapos mong mga lakal, mag-aaral ka naman o papasukin mo yung mga sideline job na ginagawa mo. Pero Marco, baka sa kakahanap mo ng pera magkasakit ka na niyan. Paalala ng kanyang ama. Umupo rin siya sa kahoy at tumigop ng kape. Itay, nagpapahinga naman po ako. Sa kaya ko naman po ang sarili ko. Malakas po ang pangangatawan ko. Gusto lang naman kitang paalalahanan, anak. Ayoko namang may masamang mangyari sa inyo ng kapatid mo. Okay nang ako ang magkasakit, wag lamang kayo, anak. Huwag niyo na pong hilingin yun, itay. Ayoko rin pong magkasakit kayo, ninay. Kaya nga po nagsusumikap rin po ako para hindi ako maging pabigat sa inyo at matulungan ko po kayo. Nilapag ng kanyang ama ang basong hawak nito sa gilid niya at napatingin sa madilim na kalangitan at bilog na buwan. Hindi responsibilidad ng mga anak ang magtrabaho o tulungan ng mga magulang. Dahil kami ang may responsibilidad noon. Responsibilidad namin na pag-aralin kayo at bigyan kayo ng magandang buhay. Pero hindi namin yun magawa. Kung sana'y nagsumikap lamang ako noong bata pa lamang ako sa pag-aaral ko, baka may maganda akong nakuhang trabaho ngayon at hindi tayo naghihirap. Sad ng ama nito. Natapos na ang kanilang usapan pero hindi na yun nawaglit sa isipan ni Marco. Mas lalo siyang nangarap at mas gustong magpursige sa buhay sapagkat nais niya talagang tulungan ang kanyang magulang. Araw ng Sabado at wala siyang pasok. Kahit tirik na tirik ang araw, ay nangangalakal siya sa basurahan upang maghanap ng mga maibibenta. Sa tuwing may nakikita siya, ay nilalagay niya kaagad iyon sa dala niyang sako. Marco? Napatigil si Marco sa ginagawa niya nung may marinig siyang boses. Tumingala siya at tinignan kung sino ang tumawag sa pangalan niya. Hindi siya madalas makipag-usap sa mga kaklase niya, pero natatandaan niyang bawat mukha ng mga ito, pati na rin ang pangalan. Mika? Mika, ikaw pala. Ba't ka nandito? May kailangan ka ba? Pagtatanong ni Marco at tumayo siya ng tuwid. Umiling si Mika at ngumiti kay Marco. Wala. Napadaan lang talaga ako rito at nakita kita. Dito ka pala sa subdivision namin, kumukuha ng mga ibibenta mo. Minsan oo. Marami kasi ditong pwedeng makuha ng kalakal. Saka kilala na rin ako ng mga guard dito, kaya't pinapapasok nila ako.
Sagot ni Marco. Tahimik at matalino ang pagkakakilala ni Marco kay Mika. Kaya nagulat ang binata na lumapit ito sa kanya. Ito ang ginagawa mo tuwing walang pasok? Oo, pandagdag kita na para sa pag-aaral ko sa college. Ang sipag mo naman pala. Papuri sa kanya ni Mika. Bahagyang natawa si Marco. Ngayon lang kasi siya nakarinig ng pagpuri kesa sa panlalait, lalo na sa kaklase niya pagaling. Hindi ko maintindihan ng mga kaklase natin. Bakit ang hilig ka nilang pulihin? Pati na rin ang ibang mga student. Ba't mo sila hinahayaan? Pagtatanong muli ni Mika. Ngumiti si Marco at kinuha niya ang plastic bottle sa basurahan at nilagay iyon sa sako niya. Wala naman akong magagawa sa tingin nila. May kanya-kanya tayong opinyon sa buhay. At kung iyon ang opinyon nila sa akin, wala naman akong magagawa roon. Saka isa pa, ayoko rin ng gulo. Scholar lang ako sa pinapasukan nating school. At kung magkakaroon ako ng bad record, baka mahirapan akong makakuha ng scholarship sa college. Kaya pala sa pag-aaral mo handa kang magtiis. Siguro ganun na nga. Magtitiis ako kahit late-latein pa ako ng lahat. Pero gagawin ko ang lahat para umangat kami sa buhay. Saad ni Marco at napapangiti sa kanya si Mika. Naniniwala ako na magagawa mo yon. Ang bait mo kayang tao. Bukod sa mabait at masipag, matalino pa. Kaya para sa akin dapat hinahangaan ka nila dahil sa pagiging madiskarte mong tao. Pagpuri ni Mika at natawa naman si Marco. Malabo yan. Alam mo namang tawag sa akin sa school, hindi ba? Lahat sila nilalait ako. Sad ni Marco habang nakangiti. Dahil sa tagpong iyon, lagi na silang magkausap ni Mika. Tumatabi na rin sa kanya si Mika at ito lang ang pumapansin sa kanya. Marco, pumunta ka nga pala bukas sa bahay ha. Marami nang nakatambak na lata at plastic doon eh. May mga karton din saka may sira kaming gamit na pwede mong ibenta sa junk shop. Sad ni Mika habang nagsusulat siya. Sige, anong oras ba? Chat kita bukas kapag wala na akong gagawin. Sad ni Mika pero may biglang sumingit sa pag-uusap nila. Wow, Mika, naging chip ka na ba? Kaya pati ang lalaking yan, papatulan mo na. Bumaba ata ang standard mo. Sad ng kaklase nila at nagtawa na naman ang mga ito. Baka kinayuman ng Marco na yan si Mika. Wala namang papatol dyan eh. Matalim na tinitigan ni Mika ang mga kaklaseng ng lalait kay Marco, habang si Marco ay nakayuko lamang. Dahil sa inis, tumayo si Mika at nagsalita. Hoy, kayo kung hindi pa rin talaga kayo titigil sa pambubuli dito kay Marco, ako mismo ang pupunta sa guidance office para isumbong kayo. Makalait kayo, akala nyo naman kung sino kayo. Mas para nga kayong basurero kaysa kay Marco eh, dahil din sa mga pag-uugali nyong sumisingaw. Pagtatanggol ni Mika kay Marco. Mika, bakit mo pa ba pinapatulan ang mga yon? Dapat inahayaan mo na lang sila. Sad ni Marco nung papunta silang library. Napahinto sa paglalakad si Mika at tumirap sabay tingin kay Marco. Hinahayaan? Lagi ko silang hinahayaan tulad ng lagi mong sinasabi. Pero inuubos nila ang pasensya ko. Dahil inaasar ka nila sa akin? Hindi doon. Pagtaas ng boses ni Mika at huminga ito ng malalim para kumalma. Naiinis ako kapag iniinsulto ka nila. Wala naman silang alam sa paghihirap mo eh. Kaya wala silang karapatang malitin ka. Dahil sa totoo lang, wala sila sa kalingkingan mo. Pumunta nga si Marco kay Mika. Malaki ang bahay nila Mika. At halatang mayaman ang mga ito base na rin sa itsura ng bahay ng dalaga. Naisakay ng lahat ni Marco ang kalakal na ibinigay ni Mika. Salamat Mika ha. Ang laki na talaga ng naitutulong mo sa akin. Maraming salamat. Wala yon, basta ikaw. Siyempre magkaibigan tayo, diba? At malakas ka sa akin eh. Pasensya na ha. Hindi kita mapapapasok sa loob. Nariyan kasi sina Mami at Daddy eh. Sambit ni Mika. Umiling lang si Marco. Ayos lang. Baka mapagalitan ka pa kapag nakita tayo ng dahil lang sa akin. Sad ni Marco. Sige Marco, pasok na ako sa loob ha. Ingat ka. Nagpaalam na si Marco kay Mika. Dahil walang pasok ngayon, naghanap pa siya ng mga bote at plastic, pati na rin yung mga pwedeng ibenta sa junk shop. Pagkatapos ng mga lakal ni Marco, binenta niya na iyon kay Mang Julio. Aalis na sana siya nung nagsalita si Mang Julio. Marco,
Habang tumatagal ay mas dumadami na ang naibibenta mo sa akin ha. Matagal na kitang kilala at nagbebenta sa akin ng kalakal. Panimula ni Mang Julio. Sa totoo lang Marco, napag-isipan ko kasing ituro na lamang sa iyo kung saan ko ibinabagsak itong mga kalakal na ibinibili ko. Sigurado kasi akong mas malaki ang kikitain mo roon at pwede ka na rin magtayo ng junk shop sa bahay nyo. Talaga po? Oo naman. Kahit ganyan naman ang bahay namin, iho. Tambak ng kung ano-anong kalakal at mukha kang basura ang bahay namin. Pero malaki ang kinikita ko dito. At kung susumahin mo, umaabot ng kalahating milyon ang kinikita ko sa isang buwan. Saad ni Mang Julio. Namilog ang mga mata ni Marco. Parang naging interesado siya sa sinabi ni Mang Julio. Pero paano ko po gagawin yun? Wala po akong alam sa ganitong kalakaran. Siyempre naman ay tutulungan kita, iho. Nandito ako para turuan ka. Kung hindi mo na itatanong dati lang talaga akong katulad mo, nangangalakal ng basurahan para makahanap ng maibibenta. Pero kita mo naman ngayon, ang ganda na ng pamumuhay ko at naibibigay ko ang pangangailangan ng mga anak ko. Hindi totoo na walang pera sa basura. Dahil minsan nasa basura talaga ang pera. Kailangan mo lang maging matalino. Payo sa kanya ni Mang Julio. Masayang umuwi si Marco at binalita niya iyon sa kanyang magulang. Sinabi pa talaga yan ni Mang Julio, anak? Opo, inay. Tutulungan niya raw po ako at bibigyan niya raw din po ako ng kakaunting panimula para po sa junk shop na tatayuin ko. May ngiting wika ni Marco. Kung ganun, anak, tutulungan kitang ayusin ang junk shop na gagawin mo. Talaga po, itay? Aba, oo naman. Ano pa bang naging construction worker ako kung hindi kita tutulungang itayo ang junk shop mo? Hindi na naalis ang ngiti ni Marco sa kanyang mukha. Marami siyang naging plano para sa negosyong susubukan niyang pasukin. Naikwento niya na rin ito kay Mika at isa si Mika sa mga sumuporta sa kanya sa plano niya. Wow, ang ganda nitong junk shop mo ah. Di ibig sabihin yan, hindi ka nakukuha ng kalakal sa mga dump site? Kukuha pa rin ako para naman mas malaki pa ang kitain ko at mas malaki ang maibenta ko. Ang sipag mo talaga, Marco. Kahit sinong tao ay hahanga sa kasipagan mo. Saad ni Mika sa kanya. Matagal na rin niyang naging kaibigan si Mika. At sa totoo niyan, hindi niya akalain na may taong makikipagkaibigan sa kanya, lalo na't mayaman pa at may ibubugas sa buhay. Buong akala niya kasi, walang magiging interesadong kaibiganin siya sa school na kanyang pinapasukan. Mika, Marco, nagdala ako ng merienda. Kain muna kayo. Alok ng ina ni Marco. Nilapag ng nanay ni Marco ang dala nitong pagkain sa maliit na lamesa. Wow, mukhang masarap po itong luto niyong turon, Tita Mildred. Saad ni Mika. Nako, iha, nakakayangang ito lamang ang kaya namin ihain sa iyong merienda eh. Pagpasensyahan mo na ha. Tita, favorite ko po itong turon na niluto niyo, kaya dapat nga po akong magpasalamat sa inyo eh. Ganun ba? Salamat naman at nagustuhan mo. Lagi pa naman akong nagtatanong kay Marco kung ano ang kakainin mo sa tuwing dumarating ka. Palagi na kasing bumibisita si Mika kina Marco at hindi may pagkakaila ni Marco na naiiya siya kay Mika dahil sa ganda at laki ng bahay ng mga ito. Ang kanila naman ay pinagtagpitang pingyero at plywood lamang. Naging malalim rin ang pagkakaibigan nila at noong araw ng 18th birthday ni Mika, isa siya sa imbitado. Ito rin yung araw na gusto niyang umamin kay Mika. Pero nagbago ang lahat nung pribado siyang kinausap ng ina ni Mika. Ikaw si Marco, tama? Opo, ma'am. Ramdam ni Marco ang kaba sa kanyang dibdib habang kaharap ang ina ni Mika. Nakaupo ang ina ni Mika sa single couch. Habang siya'y nakatayo lamang at nakaharap sa ina ni Mika. Hindi kita gusto para sa anak ko, kaya gusto kong layuan mo na siya. Po? Ano pong... Look at yourself. Do you think matatanggap ka namin sa ganyang estado mo sa buhay? Hindi bagay ang basura sa isang mamahaling bagay. Pero ma'am, kaibigan ko po si Mika. Saad ni Marco. Sanay naman siyang late-dating ng mga tao. Hindi na lang siya kumikibo kapag minamalit siya ng iba. Pero ngayong parang sobrang inapakan ng pagkatao niya. Mapang-asar na tumawa ang ginang at tinignan siya nito na para bang merong pandidiri. Kaibigan sa isang basurero? Pinalaki ko ang anak kong may gintong kutsara sa kanyang bibig
at hindi ko siya pinapahawak sa kung sino-sino. Tapos sasabihin mo sa akin, nagkaibigan kayo? Hibang ka na ba? Ano ba ang kaya mong mapatunayan sa buhay bukod sa pangangalakal ng basura? Sad ng ina ni Mika. Taas noong tinignan ni Marco ang ina ni Mika. Mahal ko po ang anak niyo. Pag-amin ng binata. Kita niya ang pagkagulat na rumihistro sa mukha ng ginang. Ngunit kalaunay bigla itong tumawa ulit. Mahal? Mahal mo ang anak ko? Mapangot niyang wika ng ginang habang ito'y natatawa. Tumikim ang ginang at tinignan mula ulo hanggang paa si Marco. Magkaiba kayo ng mundo ng anak ko. Langit siya, tapos ikaw hanggang diyan ka lang. Lupa ka lang. Kaya huwag ka nang mag-ilusyon na pwedeng maging kayo. Ma'am, alam po pong wala po akong masasabi sa buhay. Pero nagsusumikap naman po ako para makaahon po kami sa buhay. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang gawin mo, layuan mo ang anak ko. Lalayo lang po ako kapag ang anak niyo na po mismo ang nagpalayo sa akin. Ngumiti ang ginang at tumayo siya sa kinatatayuan niya. Nasa sayo ang kapalaran ng anak ko. Kung ayaw mo siyang layuan, okay lang. Pero hindi na siya tutungtong ng college dahil sa'yo. Siguro naman, hindi kaya ng konsensya mo kung mangyari yon. Hindi na nakaimik pa si Marco. Nung matapos ang usapan nila ng ina ni Mika, iniwan na siya ng ginang. Hindi pumunta si Marco sa birthday ni Mika sapagkat alam niyang naroon ang magulang ng dalaga at hindi niya rin alam kung paanong haharapin si Mika. Kaya isang araw, nagulat na lamang siya nang biglang sumulpot sa harapan niya si Mika. Marco, sambit ni Mika habang may dalang mga pagkain. Tumayo si Marco at hinarap niya si Mika. Hindi ka pumunta sa birthday ko, pero nagtabi ako ng mga inanda sa birthday ko. Masayang sad ni Mika. Napalunok si Marco at hindi nakapagsalita. Wow, Ate Mika, para po sa amin yan. Biglang sabat ni Alexa. Ngumiti si Mika sabay tango. Oo, pasalubong ko. Eto ilagay niyo muna sa loob ni Miguel. Iniabot ng dalaga ang mga pagkain sa nakababatang kapatid ni Marco. Pinanood muna ni Mika at Marco ang pagpasok nila Alexa at Miguel sa loob. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Marco. Binibisita ka. Hindi na kailangan. At huwag ka na ulit pupunta dito kahit kailan. Huwag mo na rin akong kausapin sa school. Sad ni Marco. Yung ngiti ni Mika ay biglang napawi at takang-taka siyang tumingin kay Marco. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ay, nagjo-joke ka ba? Ikaw na nga tong hindi pumunta ng birthday ko. Tapos ikaw pa yung ganyan. Dapat nga ako yung nagtatampo dito eh. Huminga ng malalim si Marco at malamig niyang tinignan si Mika. Mukha ba akong nagbibiro? Seryoso ako, Mika. Huwag ka na ulit babalik dito. At kahit kailan, ay huwag mo na akong kakausapin pa. Pero, bakit? Hindi ko maintindihan, Marco. Ano bang hindi mo maintindihan? Tignan mo nga kung anong estado natin sa buhay. Mayaman ka at isang pobre lamang ako. Hindi tayo bagay na maging magkaibigan. Ano naman ngayon? Ano ngayon kung magkaiba tayo ng estado? Hindi naman issue ito sa atin, hindi ba? Ayos lang naman sa akin at hindi yun problema. Pilit ng ngiti ang iginawad ni Mika. Gusto niyang pag-aani ng sitwasyon. Subalit kita niya sa mga mata ni Marco ang sobrang panlalamig. Marco, ayos ka lang ba? May problema ba tayo? Kung yun sa birthday ko, ayos lang naman yun. Huminga ng malalim si Marco. Gusto niya nang umalis sa harapan niya si Mika. Sapagkat kaunti na lamang, ay baka bumigay na lamang siya at baliwalain ang sinabi ng ina ni Mika. Alam mo ba kung ano ang problema ko? Ikaw ang problema ko. Nahirita na ako sa'yo. Patagal ko nang gustong palayuin ka. Pero wala kang ibang ginawa kung hindi ang dumikit sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako nainis sa tuwing magkasama tayo. Pero wala akong magawa. Pinapakisamahan kita dahil mayaman ka at magagamit kita. Pinapakisamahan kita dahil para gumanda naman ang tingin sa akin ng mga estudyante sa school natin. At ngayon na hindi na kita kailangan, pwede ka nang lumayo sa akin. Mahabang litanya ni Marco. Kita niya ang pagkunot ng noo ni Mika at pamumula ng ilong nito, pati na rin ang mga mata ng dalaga. Gusto niyang bawiin ang mga binitawan niyang silita, pero alam niyang huli na siya. Nasaktan na niya ang dalaga. Sa lahat ng pagsasama natin at pagkakaibigan, ganyan lang ba ang tingin mo sa akin? Oo, ganyan lang ang tingin ko sa'yo. Pero bakit?
Hindi ko maintindihan. Yung mga pinakita mo, hindi ba lahat yung totoo? Oo, hindi totoo yun. Akala ko totoo ka sa akin, Marco. Sobrang naging komportable ako sa'yo. Sa totoo niyan, minamahal na kita. Pero you disappointed me. Don't worry, hindi na to mauulit pa. Kung gusto mong lumayo ako, ayos lang. Basta't huwag ka nang lalapit sa akin kahit kailan. I hate you, Marco. Isa-isang nagsipatakan ng luha ni Mika. Parang bigla siyang nanghina. Pero wala na siyang magagawa. Hindi naman ito para sa kanya. Kung hindi para ito sa dalaga, hindi niya nais na masira ang kinabukasan nito dahil sa pagsasama nila. Umalis si Mika nang umiiyak. Gusto niyang habulin ito pero mas pinili na lamang niyang tumalikod at hindi na lamang sulyapan ng dalaga. Sigurado ka na ba sa naging desisyon mo, anak? Wala naman po akong magagawa, Nay. Tama lang po yun. Tamang makasakit ka ng damdamin ng ibang tao, lalo na yung naging mahalagang tao sa'yo. Inay, kung yun po ang nararapat ay gagawin ko. Wala po akong dapat pagsisihan. Para kay Mika po ang ginawa ko at hindi para sa akin. Ayoko pong maging makasarili at gusto ko pong maging maganda ang kinabukasan niya. Hindi na nagsalita pa ang ina ni Marco. Mas pinili na lamang ni Marco ang mapag-isa muna. Alam niyang sobrang nasaktan niya si Mika, lalo na nung umamin sa kanya ang dalaga. Pero pakiramdam niya, galit na sa kanya ito. Galit sa kanya ang babaeng minahal niya. Lumipas ka ang ilang araw, hindi na siya pinansin pa ng dalaga. Kahit pagtatanggol ay wala siyang narinig. Para na siyang naging hangin dito, hanggang sa graduate sila ng senior high. Wala na rin siyang naging balita sa dalaga, dahil lumipat na ang mga ito ng tirahan. Kaya't ipinagpatuloy na lamang ni Marco ang buhay niya, pati na rin ang maliit na negosyong itinayo niya. Ayos kuya, nakikilala na itong junk shop natin ah. Marami nang nagbebenta sa atin ng kalakal. Sad ng kapatid niyang si Miguel. Dati maliit lang itong shop natin pero ngayon lumaki na. Mas palalaguin ko pa ito, Miguel. Magtatayo tayo ng mas malaking junk shop dito sa lugar natin. Sad ni Marco, habang nakangiti at nakatingin sa junk shop nila. Sa basura ka ata magiging milyonaryo, kuya. Tama nga si Mang Julio, Miguel. Nasa basura ang pera. Patuto ka lang maging matalino at magsumikap. Wika ni Marco. 6 na taon na rin kasi ang lumipas. Simula nang tinayo ni Marco ang junk shop. Tinuro sa kanya ni Mang Julio kung saan niya ibabagsak o ibebenta ang mga binili niyang kalakal. Mas malaki nga ang kinikita niya sa tuwing ine-export na niya ang mga kalakal na naipon niya sa loob ng 1 linggo. Kumaganda na rin ang kanilang buhay dahil sa mga kinikita niya, hindi na tulad ng dati. Nakapagtapos na rin siya ng pag-aaral at siya na rin ang nagpapaaral sa mga kapatid niya. Business Administration ang kinuha niyang kurso sapagkat nais niyang mas mapaganda ang pagpapatakbo niya ng negosyo. Magpapatayo ka ng laundry shop, anak? Pagtatanong ng ina ni Marco sa kanya. Opo, inay. Para naman po, mas malaki pa po ang kitain natin. Bala ko rin pong bumili ng lupa para sa pagpapatayo ng mas malaking junk shop. Napangiti ang ina at ama ni Marco sa kanya. Masaya akong mas naging maganda na ang buhay natin ngayon, anak. Salamat sa iyo, ha. Isa ka sa dahilan kung bakit guminhawa ang buhay natin. Itay, hindi ko rin naman po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Isa kayo sa tumulong sa akin noong maliit pa lamang ang shop at hanggang ngayon ay nariyan pa rin po kayo para gabayan ako sa plano kong ito. Salamat po sa inyo, ninay, ha. Hindi kayo nagsasawang payuhan ako. Sagot ni Marco. Malaki ang pasasalamat ni Marco sa kanyang mga magulang. Kaya masaya siyang nasuklian niya ang lahat ng paghihirap ng mga magulang niya at kumanda ang buhay nila. Hindi na rin naglalabandera ang ina niya at tinutulungan naman siya ng kanyang ama sa negosyong tinayo niya. Nakipagkita na si Marco sa construction firm. Nahahawak sa pagpapatayo ng kanyang junk shop. Matagal pa ba ang engineer na hinihintay natin? Pagtatanong ni Marco. Hindi po, sir. Paparating na po si Engineer Reyes. Sagot ng lalaki sa kanya na isang engineer din. Napakulot ang no ni Marco nung marinig ang last name nun. Engineer Reyes? Pag-uulit ni Marco, ngumiti ang kaharap niya sa kanya. Opo, sir. Si Engineer Micaela Reyes po ang may hawak sa ipinapatayo nyo. Napahinto si Marco. Ngayon niya lamang kasi ulit narinig ang pangalan ni Mika. At ito pala ang magiging engineer ng ipinapatayo niyang malaking junk shop.
Huli na rin nung marinig niya ang boses ni Mika sa kanyang likuran. Sorry, I'm late. Utal na saad ni Mika habang nakayuko ang ulo. Hindi pa rin makita ni Mika kung sino nga ba ang magiging kliyente niya dahil ito ang unang araw na makikita niya ito at makikilala. Napatingin si Mika sa katrabaho niyang engineer din at sinenyasan siya nitong umupo na. Kaya huminga muna si Mika at naglakad papuntang upuan sa tabi ng kanyang katrabaho. Pagkatapos ayusin ni Mika ang mga gamit niya, ay saka lamang siya tumingin sa client nila. Subalit para siyang nakakita ng multo nung makita itong si Marco. Sa ilang taon nilang hindi pagtatagpo, ngayon niya lamang ulit ito nakita. Galit siya dito dahil sa mga sinabi sa kanya ng binata. Pero nawala rin iyon nung malaman niya ang katotohanan sa kanyang ina. At ginawa lang yun ni Marco para sa kanyang kinabukasan. Kung dati galit ang namuo sa kanya, subalit ngayon nahihiya ang gumapang sa kanyang sistema. Marco? Pagtawag niya rito. Mika, it's been a long time simula nang huli kitang nakita. I didn't know na ikaw pala ang magiging engineer sa junk shop na ipinapatayo ko. Sambit naman ni Marco. Ikaw ang kliyente namin? Oo, at wala nang iba. Sagot ni Marco. Magkakilala kayo? Sabat naman ang katrabaho ni Mika. Yes, kaklase ko siya noong senior high school. Talaga? Tadhana nga naman. Di mas mapapadali ang trabaho namin ni Engineer Mika dahil naging magkaklase naman pala kayo. Saad muli ng katrabaho ni Mika. Pinaliwanag na ng katrabaho ni Mika ang mga mangyayari sa junk shop na itatayo. Walang ibang ginawa si Mika at Marco kung hindi ang makinig at kinakapa ang bawat isa. Sir, kailan po ba natin pupuntahan yung lugar? Bukas na bukas, para mas madaling matapos ang shop. Sagot ni Marco. Okay po sir. Ang sabi nga po pala ng boss namin, pagtapos itong shop, may iba pa daw po kayong ipapagawa? Oo. Sagot ni Marco at nakuha niya ang tingin ni Mika. Ipapasunod ko ang laundry shop at magpapagawa rin ako ng mga apartment. Ngumiti ang kausap ni Marco na engineer. Sana po sir, pagtapos nito, sa amin pa rin po kayo magpagawa. Sagot ng engineer. Natapos nga ang kanilang pag-uusap at naunang nagpaalam ang katrabaho ni Mika dahil may pupuntahan pa raw itong site. Kaya walang nagawa si Mika kung hindi ang mag-commute na lamang mag-isa. Subalit huminto sa harapan niya si Marco. You wanna ride? Pagtatanong sa kanya ni Marco. Paulan na, kaya kung ako sa'yo, nagsasakay na ako. Sabit muli ni Marco. Walang nagawa si Mika kung hindi ang sumakay na lamang sa sasakyan ni Marco. Bukod sa hindi na siya mahihirapan sa pag-commute, makakalibre pa siya ng pamasahe. Kamusta ka? Pagbasag ni Marco sa katahimikan habang nasa gitna sila ng biyahe. Umayos ng upo si Mika at tinignan si Marco. Tumikim muna siya bago magsalita. Ayos lang. Engineer ka na pala. Bakit kayo lumipat? Sa abroad ka nag-aral? Umiling-iling si Mika. Hindi. Na-bankrupt kami. Nalubog sa utang kaya umalis kami doon sa tinitirhan namin dahil nakasama yon sa pinangbayad utang noon. Sagot ni Mika na nagpahinto kay Marco. Na-bankrupt kayo? Peking natawa si Mika. Oo. Ang galing diba? Hanggang ngayon ay pilipilit pa rin namin maging okay ang pamumuhay namin at nagbabayad pa rin ng utang. Si daddy kasi nagkasakit na at si mami na ang nag-aalaga sa kanya. Ako naman na ngayon ang nagpo-provide sa pamilya namin. Pagkakwento ni Mika. I can't believe it. Sa alin? Nabigla kaming naghirap. Kahit sa totoo niyan pati kami. Pero dumating na lang kami sa point na tinanggap na lang talaga namin. Pero bakit hindi ka nagpakita sa akin? Dahil wala akong mukhang maiharap sa'yo. Nalaman ko na ang buong katotohanan ngayon kung bakit mo ako pinapalayo dati. Sorry sa mga panlalait ni Mami ha. Ako na ang humingi ng sorry. Paghingi ng tawad sa kanya ni Mika. Naging matalik na magkaibigan muli sina Marco at Mika. Nagkapatawaran na silang dalawa sa nangyari sa nakaraan nila. Umaasenso ka na pala talaga, Marco. Dating maliit na junk shop lang pinapatayo mo, hindi ba? Pero ngayon sobrang laking junk shop na. Papuri ni Mika. Sipag at tiyaga lang talaga, Mika, ang kailangan para maging maayos ang buhay. Saad ni Marco. Ngumiti si Mika at tumingin sa kaibigan. Sasama ka ba sa reunion sa batch natin? Paano kaya kapag nakita ka nila ngayon? Ano kaya ang unang isipin nila?
Sa tingin mo, anong maiisip nila ngayon? Pagtatanong ni Mika, kahit si Marco ay napapaisip rin. Baka pasurero pa rin. Tumawa naman si Mika. Pasurerong naging milyonaryo? Sigurado ako kapag nalaman nilang marami ka ng properties na binili at pinapatay yung negosyo at isa ka ng milyonaryo at mayaman sa batch natin. Baka gusto na rin nilang mga nagkasitambakan ng basura. Pabirong saad ni Mika at kahit si Marco ay natawa rin. Dumating na nga ang araw ng reunion ng batch nila ni Marco. Sa isang private resort ito ginanap. Pagkapasok pa lamang nila Mika at Marco, nahagip na agad ng mga dati nilang naging kaklase ang presensya nila. Hindi rin nakatakas sa pandinig ng dalawa ang mga bulungan sa paligid. Wait, OMG, is that Marco and Mika? Who's Marco? Yung basurero? Yes, don't tell me, pinatos yan ni Mika. Bro, si Marco, mukhang may dating na ata ngayon. Siyempre malakas ang kapit. Sayaman ba naman nila Mika? Ang galing din pumili, no? Hindi yun pinansin na Mika at Marco. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad papunta sa table nila. 10 ang tao kada table, kaya't umupo sila Mika at Marco sa table nila. At meron na rin namang tao roon. Umupo na sina Mika at Marco, nung biglang nagsalita ang katabi ni Mika. Look, who's here? Don't tell me, kayo nga ang nagkatuluyang dalawa. Kaya siguro, wala na kaming balita sa inyo. Dahil pumatol ka dyan sa basurero, Mika. Seriously? Saad ni Menchi, at nagtawa na naman ang mga nakarinig doon. Ang pangit talaga ng taste ni Mika. Or else, hanggang ngayon, hindi pa rin naaalis ang pisa ng gayumang ginawa ni Marco. Napakuyom ang kamao ni Marco at pilit niyang pinipigilan ang inis niya sa mga naririnig. Pero tumayo si Mika at ngumisi ito sa mga taong nasa harapan nila. Matatanda na kayo, pero hanggang ngayon ay basura pa rin pala ang mga ugali nyo. Walang pagbabago Saad ni Mika. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Mika at tinignan siya ng dalaga. What? Mainis na pagtatanong ni Mika. Hayaan mo na lang sila, saad ni Marco. Hayaan na naman? Wala naman akong magagawa kung yan talaga ang tingin nila sa akin. Don't worry Mika, it's okay, saad ni Marco. Napahirap na lamang si Mika at sinunod si Marco. Muli niyang matalim na tinignan ang mga taong nakatingin sa kanila. Pero pinakalma na siya ni Marco. Nag-umpisa na nga ang event ng reunion nila. Bago tayo dumako sa susunod na gagawin natin, magpasalamat naman tayo sa naging sponsor ng reunion na ito. Siya ang gumastos mula sa catering sa setup at sa mga prizes dito sa ating party. At higit sa lahat, ang private resort na ito ay sa kanya, saad ng host na dati nilang naging teacher. Kanya-kanyang hula ang mga taong nakikinig sa host. Pwede ka bang pumunta rito sa harapan, Marco? Saad muli ng host at kitang-kita ni Marco ang pagkabigla sa bawat tingin sa kanya ng mga kabatchmate niya. Halatang hindi sila makapaniwala at habang naglalakad si Marco papunta sa stage, may narinig pa siyang usap-usapan. Siguro pamana yun ng parents ni Mika. Alam niyo naman, isa sa pamilya ni Mika ang pinakamayaman sa school natin, hindi ba? Oo nga, hindi ako naniniwalang magiging isang milyonaryo ang dating basurero. Imposible. Umakit na sa stage si Marco at ngumiti muna siya sa mga batchmate niyang nakaupo sa kanya-kanyang upuan. Lahat ng mga ito'y nakatingin sa kanya, pati na rin si Mika na may malapad ng ngiti. Kung dati ay takot na takot siyang humarap sa mga madla, sapagkat lalaitin lang siya ng mga ito. Subalit ngayon ay iba na. Taas noon niyang tinignan ng mga ito. Inayos niya ang kanyang tindig at iisa na lamang ang tumatakbo sa isipan niya habang nakatingin siya sa mga taong nanlalait sa kanya noon. Siguro naman lahat kayo kilala niyo ako. Kilala ako sa school natin bilang outcast, basurero at talunan. Hinahayaan ko lang lahat na laitin ako sapagkat wala naman akong magagawa roon. Pero sa totoo lang, masakit rin iyon. Pero pinipili kong magpasensya at magpatawad kahit wala namang humingi sa akin ng sorry. Dahil sa mga narinig nyo kanina, sigurado akong nagulat kayong lahat. Pero hindi sa pagyayabang Opo, umayos ang buhay ko. Umangat ako at lahat ng nakikita nyo dito sa private resort na ito para sa reunion natin, ako ang gumastos. Hindi para ipamukha sa inyo na yumaman ako. Gusto ko kasing ipakita sa inyo, sa lahat ng masasakit na salitang narinig ko sa inyo, gusto kong ipaalam sa inyong hindi ako nagtanim ng sama ng loob.
Mahabang litanya ni Marco. Napatahimik ang lahat at ang karamihan ay hindi makatingin sa kanya na parang nahiya sila sa mga nagawa nilang mali sa binata. Ngumiti na lamang si Marco at hindi niya napansin ang unti-unting pagpatak ng luha niya at parang pinipiga ang puso niya. At isa pa, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sapagkat kung hindi dahil sa inyo, walang Marcong matatag, matapang at palaban sa buhay. Isa kayo sa dahilan kung bakit mas lalo kong piniling magsumikap at umangat sa buhay. Pero hindi porket ayos na ang buhay ko, mga alipusta na ako ng tao. Hindi porket ganito na ako, mga api na rin ako ng tao o mga apak. Hindi ko yun gagawin. Wala akong gagawin na ganun kahit kailan. Hindi ako mananakit ng ibang tao, base sa kung ano ang estado nito sa buhay. Natapos ang party pero hanggang ngayon, ay natatawa pa rin si Mika at paulit-ulit na pinapalakpakan si Marco. Grabe yung entrada mo kanina. Lahat sila natameme. Para katuloy naging pari kanina. At nananermon. Natatawang wika ni Mika at sabay lagok sa bear niya. Hanggang ngayon talaga wala ka pa rin pinagbago. Ikaw pa rin si Marco na nakilala ko noon. Si Marco na puno ng words of wisdom. Paano mo nagagawa yon? Kumunot ang no ni Marco at tinignan si Mika. Ang alin? Yung mga ganong salita. Kahit sinasaktan ka na o may ginagawa sa iyong mali, ginagawa mo pa rin yung positive. Masyado kang optimistic na tao. Isa yan sa dahilan kung bakit hinahangaan kita. Wala sa sariling saad ni Mika. Napatingin sa kanya si Marco at napatakip naman ng bibig si Mika. Wala namang masamang i-admire ka, hindi ba? Kabadong saad ni Mika at natawa na lamang si Marco. Wala akong ibang sinabi, Mika. I'm just looking at you. Pero yung mga tingin mo may ibang meaning eh. Bakit? Kailangan ba nating lagyan ng meaning? Paghahamon na tanong ni Marco. Napaiwas ng tingin si Mika. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi. Inayos niya ang upo sa hood ng sasakyan ni Marco at tinignan na lamang ang star. Tinatanong kita, Mika. Wala naman akong dapat na isagot. Sagot ni Mika at natawang bahagya si Marco. Tumikim si Marco at tumingin na rin sa mga bituin. Do you remember what you said before you left? Napaisip si Mika at kunot-noong tumingin kay Marco. Ang alin? Yung umalis ka sa bahay at hindi ka na bumalik pa. You told me you're in love with me. Is that true? Peking tumawa si Mika bago siya tumingin kay Marco na naiilap. Ano ka ba? We were young at the time. Kaya huwag mo nalang alalahanin yon. Past is past. Natatawang wika na ni Mika pero seryoso lang siyang tinignan ni Marco na nagpatahimik sa kanya. Mika, can I ask? Oo naman. Huminga ng malalim si Marco at ngumiti kay Mika. Kung hindi na tayo bata at nasa tamang edad na tayo, kunwari ngayon, sasabihin mo pa rin ba sa akin yon? Sasabihin mo pa rin bang mahal mo pa rin ako? May pagkakataon pa ba? Pagtatanong ni Marco. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagugulo ang wika ni Mika. Mahal kita, Mika. Sa tuwing magkasama tayo dati, kung papaano mo ako ipagtanggol at suportahan sa mga gusto ko, mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Sa totoo lang, wala akong balak. Wala akong balak na sundin ang sinabi ng mama mo. Pero ayokong masira ang future mo nang dahil lang sa akin. Kaya mas pinili kong iwasan ka. Pero sobrang sakit nung hindi na tayo nagpapansinan. Lalo na nung nawala kayo sa tinitirhan nyo dahil simula noon na hindi na kita nakita pa. Habang nakikinig si Mika kay Marco, hindi niya mapigilang umiyak. Ano bang pinagsasabi mo, Marco? Mahal mo ako? Ngumiti sa kanya si Marco ng malapad at tumango ito ng ilang beses. Higit pa sa buhay ko, Mika. Sobrang mahal na mahal kita. At lahat gagawin ko para sumaya ka lang. Para maging maayos ang buhay mo. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa'yo. Kaya ngayon tatanungin kita, do you still love me? Hindi makapagsalita si Mika. Nangangapa siya sa mga pwede niyang sabihin. Alam naman niyang mula sa puso niya na hindi nawala sa paningin niya ang binata. Hanggang ngayon ay mahal na mahal niya pa rin ito. Kaya nga sa totoo lang, natatakot at nahihiya siyang makita ulit ito. Pero tadhana na siguro ang nagpalapit sa kanila. At tumango ng 3 beses si Mika. Oo, Marco. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sobrang mahal kita simula noong una kitang nakita. Sa school pa lang.
Hanggang binigyan ako ng pagkakataon na kausapin ka noong nangunguha ka ng pwede mong ibenta sa junk shop. At hanggang ngayon na muling nagkita tayo, mahal pa rin kita. Pag-amin ni Mika, mabilis siyang niyakap ni Marco at parang hindi na siya bibitawan nito dahil sa sobrang higpit ng yakap ng binata. Naging magkasintahan nga sina Marco at Mika at hindi rin nagtagal ay kinasal na sila at binigyan ng 3 supli. Nakangiti si Mika habang pinapanood ang kanyang asawa na ini-interview. Nakaupo si Marco sa single couch at nakangiti sa host na nag-i-interview sa kanya. Totoo bang tinatawag kang basurero noon na dati ka na lamang nangangalakal sa mga dump site? Tanong ng host. Tumango ng 3 beses si Marco. Kung anong chismis ang nasagap nyo, tama yon. Isa akong nangangalakal noon. Yun kasi ang tawag sa mga taong naghahanap ng mga maibibenta sa junk shop. Pero kahit ganoon naging trabaho ko noon, hindi ko yun kinakahiya. Wow! At paano naging ganito kayaman ka ngayon? Ang dami mo ng properties, assets, tapos marami ka na ring tinayong businesses. At ngayon, isa ka na sa may malaking scrap businesses dito sa Pilipinas. Paano mo nagawa yun lahat? Siguro dahil na rin sa sipag at tiyaga. At syempre, hindi ko yun magagawa kung walang tulong ng mga taong nasa paligid ko. Unang-una ang Diyos. Sunod yung magulang ko at yung mga guru ko noon. Pati na rin si Mang Julio. Isa sila sa pinakasobrang pinagpapasalamatan ko. At ang pinakahuli, ang asawa ko ngayon na si Mika. Hindi ko magagawa ito kung wala sila. Sagot ni Marco. Napakaswerte naman pala ng mga nasa paligid mo. Ano yung masasabi mo sa mga taong walang-wala ngayon? Yung sobrang hirap sa buhay. Ano yung may papayo mo sa kanila? Tumingin si Marco sa camera at nag-isip ng sasabihin. At muli niyang tinignan ng host. Siguro yung masasabi ko, hindi habang buhay nasa baba kayo. Ang buhay ng tao, parang gulong. Hindi sa lahat ng oras nasa baba ka lang at naiipit. Sapagkat darating ang oras, naakyat ka rin pa itaas. Bawat tao rin ay may proseso sa buhay. Sabi nga hindi ba, hintayin mo lang yung para sa'yo. Pero dapat ay gawan mo rin yun ng kilos. Kasi para sa akin, hindi darating yung para sa'yo kung nakatunganga ka lang at wala kang ginagawa. Ikaw ang mismong lalapit. Matagal man ang iyong pagdaraanan, pero aabante ka naman para maabot ang gusto mo. Nagpalakpakan ang lahat sa mga sinabi ni Marco. At kahit si Mikay, mas lalong humanga sa kanyang asawa na si Marco. I'm so proud of you, Marco. Lalo kanina nung in-interview ka. Actually, lagi mo akong pinapahanga eh. Dahil mahal mo ko? Pang-asar ni Marco at umirap naman si Mika. Hindi. Seryoso kasi ako. Simula noon, lagi mo akong pinapahanga, Marco. At sobrang proud at maswerte ako sa'yo dahil ikaw ang asawa ko. Mas maswerte ako sa'yo, Han. Dahil tanggap mo ako noon kahit magkaiba tayo ng estado ng buhay. Minahal mo ako noon at hindi mo ako minaliit. Ngumisi si Mika at niyakap ang asawa niya. I love you, Marco. I love you too, Mika. Parehas tinignan ng mag-asawa ang mga anak nilang mahimbing na natutulog. Hindi mawala ang ngiti sa labi nila habang pinapanood nila ang mga ito. Wala nang ibang mahihiling si Mark kung hindi ang maging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa at maging malusog ang kanyang mga anak. Naging mas maunlad ang negosyo ni Marco noon. Nagbigay rin siya ng mga scholarship sa mga batang hindi kayang makapag-aral. Nagbigay rin siya ng libreng livelihood program para sa mga iba't ibang barangay at nagpatayo siya ng public hospital. Dahil sa pagiging matulungin ni Marco, nakilala siya ng lahat. At sa lahat ng natatamasa ngayon ni Marco, wala siyang ibang magawa kung hindi ang magpasalamat. Sabi nga nila, ang bawat tao ay dapat pantay-pantay, mayaman man o mahirap. Dapat maging mabuti ka. Huwag ka ring titingin kung ano ang estado ngayon ng taong nasa harapan mo. Huwag kang mang-apak ng tao dahil sa hindi mo ito gusto. At hindi porket naghihirap ka ngayon, hindi ibig sabihin noon na habang buhay ka na lamang ring naroon. Sapagkat ang bawat bukas na dumarating ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay at matuto kang lumaban ng patas dahil yun lang ang magiging sandata mo sa mundong ito.